Isang mapagpalang araw ng May 2, 2025 sa ating lahat kabayan. Narito na po ang latest update natin sa ating panahon. Pero bago ang lahat kabayan, pasuyo po ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Kabayan, ilang bagyo nga ba ang aasahan nating papasok ngayong buwan ng Mayo? Actually, nilabas na po ang balita kabayan na posible pong merong 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo. Ito po ay karaniwang magre-recurve o tatawid sa Luzon, Visayas area. So yan po yung ating paghandaan. Pero ngayong araw na ito, meron po tayong minomonitor na sama ng panahon o low pressure area malapit po dito sa may Visayas at Mindanao. Ito po ay nasa layong 335 kilometers northeast of Hinatuan, Surigao del Sur. So yung mga areas na malapit dyan ay posible pong makaranas ng pag-ulan. Ito nga pong low pressure area sa loob ng 24 hours ay may mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo, pero patuloy po itong magdadala ng pag-ulan dito po sa may Central and Eastern Visayas at ganun din sa may silangang bahagi po ng Mindanao. Dagdag pa dyan kabayan, ito pong weather system ng ITCC o Intertropical Convergence Zone kung saan apektado rin po at sanipwesa din po itong LPA ay ngayon po ay nagdadala po ng kalat-kalat na pag-ulan dito po sa may area ng Mindanao at Visayas. Asahan po natin yan na up to 2 to 3 days po ang epekto nito at dalang ulan nito sa Visayas at Mindanao. At batay naman kabayan sa ating analysis, ito pong LPA ay posible pong lumapit sa ating kalupaan at tatawirin nito ang area ng Visayas patungo sa kanlurang Palawan. So yan po yung ating paghandaan kabayan. Samantalang ibang bahagi naman po ng ating bansa lalo na po dito sa Luzon, patuloy pa rin po ang epekto nitong easterlies, nagdadala po ng maalinsangang panahon at pagsapit ng hapon kabayan, magiging maulap na po ang kalangitan na may kasamang isolated po na pag-ulan. Pagdating naman sa ating air temperature ngayong May 2, asahan natin sa lawag ay posibleng umabot po ng 32 degrees Celsius, sa may Baguio ay 23 degrees Celsius, Metro Manila 34 degrees Celsius, Tagaytay ay 32 degrees Celsius, Tuguegarao 37 degrees Celsius at sa Legazpi ay 33 degrees Celsius. Sa may Clan Islands at Puerto Princesa abot po ng 31 degrees Celsius, Iloilo, 34 degrees Celsius. Tacloban, 33 degrees Celsius. Cebu, 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 31 degrees Celsius. Zamboanga, 32 degrees Celsius. At sa Davao po ay 32 degrees Celsius. Sa ngayon ay wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning signals, kaya wala po tayong dapat na ikabahala. Pwede pong pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda, pero patuloy pa rin pong mag-ingat. Pagdating naman sa pinakamainit na lugar pong makakaranas ngayon, asahan po natin na ang heat index dito sa Metro Manila, kasamang Naiya, Pasay, Science Garden and Quezon City ay abot po ng 41 degrees Celsius. At ang pinakamainit sa ngayon ay ang Infanta Quezon ng heat index po ay aabot ng 45 degrees Celsius. So ugaliin po natin uminom ng tubig kabayan lalo na po dito sa may Mindanao ay sa Luzon na talagang napakainit po ng panahon dulot po ng easterlies. Pero inuulit ko, ang Visayas at Mindanao ay makakaranas po ng pag-ulan dulot ng ITCC at nitong LPA. So ingat tayo kabayan at palagi po tayo maging updated sa ating ulat panahon dahil tulad nga ng sinabi, posibleng merong 1 hanggang 2 bagyo ang maranasan natin ngayong buwan ng Mayo. So yan lang muna ang aking update kabayan. Salamat, ingat, God bless po sa lahat. Pasuyo ulit ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Salamat kabayan!